Sa ngalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo po ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, tinitipon po tayo bilang mga kaanib ng angka ng Diyos. Dumulog po tayo sa mawaing Panginoon na nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan nawa tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, para sa mga nananalig, ikaw ang buhay. Para sa mga nagpapakumbaba, ikaw ang kadakilaan. Para sa mga banal, ikaw ang kapalaran. Paunlakan mo ang aming mga pagluhog upang ang mga nananabik sa mga ipinangako mong kaloob ay laging magkamit ng iyong kasaganaang lubos. Sa magitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, lumalago at lumalaganap ang salita ng Diyos. Sina Bernabe at Saulo ay bumalik buhat sa Jerusalem nang maganap na nila ang kanilang tungkulin at isinama si Juan na tinatawag ding Marcos. May mga propeta at mga guro sa simbahan ng Antioquia. Kabilang dito sina Bernabe, Simeon na tinaguriang Negro, Lucio na taga Cirene, Saulo at Manaen, kababata ng tetrarkang si Herodes. Samantalang sila'y nag-aayuno at sumasamba sa Panginoon, sinabi sa kanila ng Espiritu Santo, ibukod ninyo sina Bernabe at Saulo. Sila'y hinirang ko para sa tanging gawaing inilaan ko sa kanila. Pagkatapos nilang mag-ayuno at manalangin, ipinatong nila sa dalawa ang kanilang mga kamay at sina'y pinayaon. Kaya't bumaba sa Cilicia sina Bernabe at Saulo na sinugo ng Espiritu Santo at buhat dooy naglayag patungong Sipre. Nang dumating sila sa Salamina, ipinahayag nila ang salita ng Diyos sa mga sinagoga ng mga Hudyo roon. Kasama nila si Juan Marcos bilang katulong. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan. Naway magpuri sa iyo ang lahat ng mga tao. Naway magpuri sa iyo ang lahat ng mga tao. O Diyos, pagpalain kami't kahabagan. Kami, Panginoon, ay iyong kaawaan, upang sa daigdig mabatid ng lahat ang iyong kalooban at ang pagliligtas. Naway magpuri sa iyo ang lahat ng mga tao. Naway purihin ka ng mga nilikha, pagkat matuwid kang humatol sa madla, ikaw ang patnubay ng lahat ng bansa. Naway magpuri sa iyo ang lahat ng mga tao. Purihin ka nawa ng lahat ng tao, purihin ka nila sa lahat ng dako. Ang lahat sa amin iyong pinagpala, naway igalang ka ng lahat ng bansa. Naway magpuri sa iyo ang lahat ng mga tao. Sinabi ni Jesucristo, akong ilan ng
Sumayin niyo po ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon iyon, malakas na sinabi ni Jesus, ang nananalig sa akin ay hindi lamang sa akin nananalig, kundi pati sa nagsugo sa akin. At ang nakakita sa akin ay nakakita sa Kanya. Ako'y naparito bilang ilaw ng sanlibutan upang hindi manatili sa kadiliman ang nananalig sa akin. Kung mapakinggan man ang aking mga salita, ngunit hindi niya tuparin ito, hindi ko siya hahatulan. Sabagat naparito ako hindi upang hatulan ang sanlibutan, kundi upang iligtas ito. Maya ahatol sa sino mang magtakwil sa akin at hindi tumanggap sa aking mga salita. Ang salitang ipinahayag ko ang hahatol sa kanya sa huling araw. Sapagkat hindi ako ang nagsalita sa ganang sarili ko lamang, kundi ang amang nagsugo sa akin, ang siyang nag-utos kung ano ang aking sasabihin at ipapahayag. At alam kong ang nag-utos at alam kong ang kanyang utos ay nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Kahit ang ipinasasabi ng Ama, ang siya kong sinasabi. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Ang pagsunod sa utos ng Diyos o sa kautusan ng Diyos, ang siyang nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Para sa mga Hudyo, mahalaga ang sumunod sa utos o sa kautusan. Hindi lamang doon sa 10 utos na ibinigay kay Moises doon sa Sinai, kundi doon sa mga pinatutupad nilang batas. Madami-dami yun. 613 laws. Mula doon sa 10 utos. Kasi parang hindi yata sila makakontento sa 10, gumawa pa ng madami. Pinadami pa nila. Sabihin, idinitalye. At yun ang kanilang, hindi lang basta sinusunod, kundi yun ay kailangan ikabisado ng isang Hudyo. Kailangan isaulado. At meron silang lalagyan, yung pilakterya, na nandito sa kanilang ulo, malapit sa ulo, sapagkat kailangang kabisado nila, isinasa isip. Pero kay Jesus, hindi lang basta ito isinasa isip. Kailangan ang kautusan, ang utos ay isinasa puso. At ang mahalagang aspeto ng utos para kay Jesus, na kanyang binibigyan diin sa kanyang mga tagasunod, ay yung pagsunod. At yung kautusan, o yung utos, ay iniugnay naman ni Jesus sa kanyang mga pangangaral, sa kanyang salita, sa salita ng Diyos. Kaya nga kung tayo ay nakikinig kay Jesus, kung ang kanyang mga tagapakinig ay nakikinig sa kanya, dapat ikaw ay naliliwanagan. Kaya inihalin tulad ni Jesus yung kanyang salita sa ilaw. Siya ang liwanag na kapag siya ay sinunod mo, hindi ka maliligaw sapagkat siya ang magsisilbing liwanag sa iyong buhay. Hindi ka mananatiling nakapako sa kadiliman. Sapagkat ang gusto ng Diyos ay yung tayo'y nasa liwanag. Ayaw ng Diyos na tayo nasa dilim. Kaya nga ang una niyang nilikha ay ang liwanag. Let there be light. Ayun ang unang-una. Sapagkat ang tao, ang gusto ng Diyos, dalhin tayo sa liwanag. Kaya nga ang ginawa ng Diyos, binigyan tayo ng buhay. At noong ang tao ay binigyan ng buhay, basically, nung pagkakapagkaloob ng Diyos ng buhay, na sa Kanya, nagmula yung pagbabahagi ng buhay na yon, hindi hinangad ng Diyos na ang tao ay mamamatay. Pero dahil ang tao ay nagkasala at isa sa mga bungang dulot ng kasalanan, tayo mamamatay. Kaya nga't sinugo si Jesus upang kahit tayo'y mamatay, hindi sa dilim ang ating punta. Gusto nyo kang madilim? Siyempre, gusto ko maliwanag. Kaya nga minsan, nakakalungkot pagkagagabi na no? Dumidilim. Buti na lang, may ilaw sa gabi.
O, sapagkat ayaw natin ng dilim. Ang gusto natin ay may liwanag. Ang nakakatakot yung kapag tayo'y namatay, sa kadiliman ang ating punta. Pero sa kamatayan, may dalawang klase ng liwanag. Ang isa, yung liwanag na sa Diyos. Magandang liwanag yun. Yung isa naman, maliwanag din dahil ng naglalagablab na apoy na kailan may hindi mamamatay. Saan gusto mong pumunta? Doon sa ibinabangi ka? Maliwanag nga, ibinabangi ka naman. Ayaw kong pumunta doon. Doon ako sa liwanag ng Diyos. Kaya nga, kung gusto nating kahit na pagkatapos ng kamatayan, ay sa liwanag ang ating punta, mayroong kaliwanagan, sabihin sa buhay na walang hanggan, sa kaharian ng Diyos, wala tayong ibang susundan kundi si Jesus sa pamamagitan ng pakikinig, pag-unawa at pagsunod sa kanyang mga salita. Kaya nga itinuturing natin na si Jesus ay salita ng Diyos. Ang salita ng Diyos na nagkatawang tao at itinuturing natin siya ang ilaw ng sanlibutan na naparito. Sapagkat ang sanlibutan ay napako sa kadiliman ng kasalanan. Kaya yung kasalanan ang nagbibigay sa atin ng kadiliman. Nakakapagtaka kung bakit ayaw nating umiwas. Gusto natin mas gusto pa natin yata tayo nagkakasala sinabi nang ang umiwas sa kasalanan. Bakit ka laging gusto natin magkasala? Sa isip, sa salita o sa gawa? Sa isip, sapagkat nag-iisip tayo ng masama. Hindi lang yung nag-iisip ng nagagawa ng masama, kundi nag-iisip tayo ng masama sa kapwa. Minsan, hindi natin maiwasan Nag-iisip ka ng masama sa kapwa. Tiga. Nakita mo lang, nag-isip ka na ng masama. Nakita mo lang ang pare, may kasamang babae, naisip mo agad ka babaero ng pareng ito. Tiga. Nakita mo lang may kasamang babae. Sinisip mo agad babaero. Nakita ko si Father, ang kasama yung babae, pagka babaero talaga ng pareng yun, di nagkasala ka pati sa salita. Tiga. Hindi ka naman lang nagtanong o nag-imbestiga. Nakitang lalaki ang kasama. Bakla itong parang ito. Nakita ko si Father dumaan. May kasama lalaki. Sabi ko na duda ko dyan sa parang yan Kita mo, nag-isip na ng masama. Nagsalita pa ng masama. Ginawa pa. Pinamalita. Kung kanino sinabi. Dumaan dito yung pare. May kasamang babae. Pagkababaero talaga. At ang sasakyan, pag sa ganda, sabi ko na't maluho ang paring yan Diga? Hindi niya alam. Yung kasama palang babae, kapatid. Yung palang sasakyan, panghiram. Diga? Yung pala, kaya pala kasama yung kapatid, sasamahan papunta sa ospital. Wala, hindi ka man nagtanong, nakita mo lang, pinamalita mo kung kanino mo sinabi. Di kikisalanang maliwanag yun. Lalo pa kung pinamalita, nakita ko si Father, may kasama lalaki. Sabi ko na nga bakla ang paring yan. Hindi ba nagtanong? Yung palang kasama ko si Doc Norman. Pinaghinalaan pa kung katulad ako ni Doc. Naku po. Sala. Ang mga padaling yan, hindi nagtanong. Kaya ako kasama sekretary ko ayun At kaya ako sakay sa sasakyan, ihahatid ko. Hindi mo lang nagtanong. Ginawan pa ng chismis yung tao nakita. Halimbawa po yan, ang sarili natin ay dinadala natin sa dilim. Ang gusto ni Kristo, doon tayo sa liwanag. At yung kaliwanagang sinasabi na si Kristo, na sinisimbolo ng kandilang ito, ang kandila na muling pagkabuhay, siya ang magdadala sa atin sa buhay na walang hanggan. At yung sinunod natin ang kanyang mga utos, sabi nga ni Jesus, hindi naman ako ang hahatol sa inyo sino ba ang hahatol sa atin? Di ang Diyos, ang Ama na nagsugo sa Kanya. Na ang hinahangad ng Diyos, kahit pagkatapos ng kamatayan, ay doon tayo sa buhay na walang hanggan.
Kaya dito pa lamang sa lupa, dapat ang ninanaisan natin ay doon na tayo sa liwanag. Huwag nating hayaan na tayo ay mapako sa kadiliman sapagkat ang ibinibigay na liwanag ng Diyos ay walang iba kung hindi si Kristo. Ang tunay na liwanag na dapat nating sundin. Sundin ang kanyang mga utos. Sundin si Jesus mismo upang tayo ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Hindi kailanman niloob ng Diyos na tayo ay mamatay. Nilalang niya tayo upang mabuhay. Subalit pinili natin ang kamatayan. Muli tayong pinagkakalooban ng buhay ni Kristong ating manunubos. Kaya lumapit tayo sa ating Ama sa pamamagitan niya. Ama, lumakad nawa kami sa iyong liwanag. Ama, lumakad nawa kami sa iyong liwanag. Ang Santo Papa at mga Obispo, naway patuloy na magpahayag ng mabuting balita ng muling pagkabuhay ni Kristo. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, lumakad nawa kami sa iyong liwanag. Ang mga pinuno ng pamahalaan, naway tularan ang habag at kabutihan ni Jesus sa pangangalaga sa maging kanyang mga pinakaabang kapatid. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, lumakad nawa kami sa iyong liwanag. Ang mga mamamayan ng mga mahihirap na bansa, naway maakit na lumapit kay Jesus na naging isang dukha para sa ating kapakanan. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, lumakad nawa kami sa iyong liwanag. Ang mga may sakit at mga may mabibigat na pasanin sa buhay, naway makadama ng katangi-tanging pag-ibig at pangangalaga ng Diyos sa kanila sa pamamagitan ng pagmamalasakit na nagmumula sa kanilang mga pamilya. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, lumakad nawa kami sa iyong liwanag. Ang mga namayapang tapat sa Panginoon, naway itaas sa walang hanggang kaligayahan sa langit. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, lumakad nawa kami sa iyong liwanag. Sa sandali ng katahimikan, ipagdasal natin ang ating mga personal na kahilingan. Makapangyarihang Diyos, sa iyong kamay ang aming buhay. Taglay ang pagtitiwala sa iyong mapagpalang pangalaga. Inilalapit namin sa iyo ang aming mga kahilingan sa magitan ng Jesucristo na aming Panginoon. Amen. Kapuri-puri ka Diyos sa mga lumikha sa sanlibutan sa inyo pong kagandahang loob. Narito ang aming mayaalay mula sa lupa at bunga ng aming paggawa. Ang tinapay na ito para maging pagkaing nagbibigay buhay. Kapuri-puri ang poong may kapal, ngayon at kailanman. Kapuri-puri ka Diyos sa mga lumikha sa sanlibutan sa inyo pong kagandahang loob. Narito ang aming mayaalay mula sa katas ng ubas at bunga ng aming paggawa. Ang alak na ito para maging inuming nagbibigay ng iyong espiritu. Kapuri-puri ang poong may kapal, ngayon at kailanman. Manalangin po tayo mga kapatid upang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, sa paghahain ng banal na pagpapalitan ng iyong mga kaloob at ng aming alay, kami pinapagsasalo mo sa iyong buhay na namumukod tangi at walang kapantay. Ipagkaloob mo ang aming pakikinabang sa iyong pakikisamang aming maaasahan ay siya ring umiral sa aming pamumuhay araw-araw. Sa magitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo po ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas po natin sa Diyos ang ating mga puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan po natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong ipinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumubos sa aming lahat. Naghahaing walang humpay ang anak mong minamahal upang magkasalo-salo ang tanan sa piging ng iyong buhay. Hindi na mamamatay ang inihain sa krus. Ang sa krus ipinako ay buhay lagi bilang handog. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan,
kami po'y nagbubunyi sa inyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukalanta ng kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinagati-hati niya yon. Iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihandog para sa inyo. Gayun din naman, noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ang mga ginagawa po namin ngayon ng pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami po ay nagpapasalamat dahil kami ay iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo po namin kaming magsasalo-salo sa katawan at tugon ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin po ninyo ang inyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin po ninyo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Santo Papa, ni Gilbert na aming Obispo, ng lahat naming mga Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin po ninyo ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Ganyan din ang lahat ng mga pumanaw na. Kawaan po ninyo sila at patuloyin sa inyong kaliwanagan. Kawaan po ninyo at paging dapatin kaming lahat na makasalo sa inyong buhay na walang wakas kaysa ng mahal na Bereng Maria na ina ng Diyos at ni San Jose na kanyang kalinis-linisang esposo, kaysa ng mga apostol at mga martir, kaysa ni na San Jose Marelo, San Lorenzo Ruiz, San Pedro Calungsod at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa inyo. May pagdiwang naman namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa magitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa inyo, Diyos, amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng mailakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito
dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ang aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling po namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapayag ng tagapagligtas naming si Yesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Yesu Kristo, sinabi po ninyo sa inyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tungayan po ninyo ang pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban po ninyo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa inyong kalooban kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon nawa ay lagi pong sumainyo. At sumaiyo rin. Maghangad at magbigayan tayo ng kapayapaan ni Kristo sa bawat isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Ito po ang kordero ng Diyos, ang ating Panginoong Jesucristo, na siyang mag-aalis at magpapatawad sa atin ng ating mga kasalanan. Mapapalad tayong lahat na inanyayahang magkasalo sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang katawan ni Kristo. Amen. Sa
Manalangin po tayo. Ama naming mapagmahal, manatili kang kapiling ng iyong sambayanan na ngayon pinapakinabang mo sa iyong sariling buhay at gawin mong kami pasulong na makahakbang mula sa dati naming pagkamakasalanan patungo sa pagbabagong nagdudulot ng iyong kabutihan sa magitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo po ang Panginoon. At sumaiyo rin. At nawa ay pagpalain po kayong lahat ng makapangyarihan at lubang mapagmahal nating Diyos, ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang banal na misa ay naialay na. Humayo kayong taglay ang pag-ibig ng ating Panginoong Jesucristo. Salamat sa Diyos.